parang i-postpone o i-cancel yung barangay election na magamit na pondo para disokrisis. Marami rin pamamaraan ng gobyerno para talagang mapigilan o makontrol o ma-reduce o mabawasan yung presyo ng langis natin. Of course, sinasabi natin yung pagtanggal ng excise tax o pagtanggal o pagbaba ng VAT sa mga petroleum products. Yung mga gano'n di ba? Pwede rin talagang posisihin ng gobyerno yung actual na acquisition cost, yung mga selling price ng mga oil companies. Kasi pagka ganitong krisis, nakalagay naman sa ating batas na pwedeng talagang makontrol ng gobyerno yung mga presyo na yan. Sabi natin, dahil dito sa matinding korupsyon na ito, di ba? Na hindi lang daang bilyon ang ninakaw kundi trilyon pa nga di ba? Dapat kung talagang krisis tayo ngayon, dapat bilisin nila panagutin, ipasoli, bawiin yung mga ninakaw na yan ng gobyerno para mayroong pangtustos dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Ganun lang. So dapat ipakita nila na very decisive, bawiin, ipasoli yung mga ninakaw na yan, di ba? Panagutin yung mga nagnakaw at nandarambong sa kapanumbayan. Meron po ngayong parang proposal na to postpone the BSKE and the funding for that purpose will be used sa energy emergency daw. Parang postpone muna ang barangay election dahil yung pondo ay gagamitin sa ongoing crisis. Ano pong posisyon ng UPI dito? Bago natin ibigay kay Atty. Virgil, may pananaw lang tayo dyan. Kung ikaw ang Pangulo, kailangan nag-list ka ng prioridad. May priority list ka. Tapos kung ano yung dapat na action na gawin mo, base doon sa prioridad mo. Ngayon, tama ka na pwedeng i-postpone yan. Maraming pwedeng gawin ang Pangulo na i-postpone. May election tayo ng barangay itong darating na October, September sa barn. Pwedeng i-postpone lahat yan at yung budget, pwede natin gamitin sa ibang bagay. Pwede po yan. Yan karapatan ng Pangulo at nakalagay sa kanya yan, katungkulan niyang gawin yan na mag-set siya ng priorities. So ibigay natin para mas malalim nating maintindihan kay Atty. Virgil. Yung pong halalan, pagka tayo'y merong halalan, ano po? Yung halalan ay kontrata. Kontrata sa taong bayan na ako ay maninilbihan sa iyo sa loob ng 3 taon bilang iyong kinatawan. Okay. So yung mga iboboto po doon sa loob ng 3 taon na yun, yung kontrata nyo sa tao, 3 taon. Para po yan i-extend, kinakailangan ng batas. Kung yan ay i-extend. Kaya po yung nakaraan, in-extend nila dahil nung unang extension nila, presidential order yata yun or something. Yung nakaraan barangay election kaya naging 3 years ulit dahil sinabi ng Korte Suprema unconstitutional. Ano po? So, tama po kayo, marami tayong kailangan paglagyan ng pera para makatulong sa taong bayan. Dapat po yan, pati yan, bantayan natin. Ano po? Bantayan natin dahil mina-mindset na po tayo na ang presyo ng gasolina, ang presyo ng fuel, hindi na bababa sa 100. Unang-una po, meron tayong, yabang nila, merong buffer na 2 months, merong buffer na 4 months. Wala kakagera lang, kakabomba lang, kinabukasan, sibadaga yung presyo. Hindi po ba nagkakaroon na tayo para meron na tayong kultura ng pananamantala? Ano po? At tuloy-tuloy po yan, hindi na sila nahihiya sa taong bayan. Talagang every time they have an opportunity to rob us, they will rob us. Wala akong tinutukoy kahit sino. In general, ano po, walang ano. Parang ganun po ang itsura ngayon. Ano po, para malinaw. Baka ako'y mapailan ng inciting to seduction dito. Sige po. Sunod po. Dadagdag ko lang doon, yung suggestion mo ay parang i-postpone o i-cancel yung barangay election, gano'n ba? Para may magamit na pondo para disokrisis dito. Parang gano'n yata. Of course, yung UPI, wala namang ginawa pang pag-aaral tungkol sa dyan. Dahil of course may mga epekto yan sa ating bayan.
marami rin pamamaraan ng gobyerno para talagang mapigilan o makontrol o ma-reduce o mabawasan yung presyo ng langis natin. Ano ba? Of course, sinasabi natin yung pagtanggal ng excise tax o pagtanggal o pagbaba ng VAT sa mga petroleum products. Yung mga ganun di ba? Pwede rin talagang posisihin ng gobyerno yung actual na acquisition cost, yung mga selling price ng mga oil companies. Kasi pagka ganitong krisis, nakalagay naman sa ating batas na pwedeng talagang makontrol ng gobyerno yung mga presyo na yan. Kung kinakailangan pa nga, pwede pa nga ma-empower yung presidente pagka krisis talaga in case of national emergency na i-take over temporarily ng gobyerno yung mga oil companies na yan Mga ganun So, yung mga ganon, immediate action na pwedeng gawin ng Pangulo ng gobyerno in times of national emergency. Okay? Pero dito sa amin sa UPI, hindi lamang yun, yung sinasabi ko, hanggang last year pa nga ito sinasabi natin, dahil dito sa matinding korupsyon na ito, di ba? Na hindi lang daang bilyon ang ninakaw kundi trilyon pa nga di ba? Dapat kung talagang krisis tayo ngayon, dapat bilisin nila panagutin, ipasoli, bawiin yung mga ninakaw na yan ng gobyerno para mayroong pangtustos dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Ganun lang. So dapat ipakita nila na very decisive, bawiin, ipasoli yung mga ninakaw na yan. Diba? Panagutin yung mga nagnakaw at nandarambong sa kaban ng bayan. Yun lang. Thank you. Idugtong ko lang Ron, para samantalahin na natin yung pagkakataon para maintindihan yung lahat. Paano tayo niloloko dun sa petroleum? Inline sa sinabi ni General Romy. Nung una, yung ibang karamihan sa ating kabataan, baka hindi pa kayo pinapanganak, ang pinakamalalaking petroleum na barko sa buong mundo, pag-aari ng Pilipinas, under ng ating PNOC, Philippine National Oil Company. Ang pangalan ng mga barko na ito na tinatawag natin very large crude carrier. Mga pangalan nila, Gat Bonifacio, Gat Jose Rizal, marami yan. Kaya kami noon, pag napupunta sa ibang bansa, very proud tayo na tinuturo natin sa Pilipinas yan, Philippine National Oil Company. Ano pong trabaho nitong PNOC? Sila po yung taga-angkat ng raw product at finished product sa Persian Gulf. So, sa gobyerno yon, subsidized ng gobyerno. So, sila ang carrier, ang gumagastos gobyerno. So, pagdating dito sa atin, mura. Kasi bakit? Yung transportation cost, sinagot ng gobyerno. So, pagdating dito, mura. So, fast forward natin. Kung ako ay importer, kukuha ko. Ito actual estimated figure para alam nyo na kung saan nagkakadayaan. Pag kumuha, may tinatawag tayong dalawang bagay, yung pre-on board. Ibig sabihin, kukuha ako doon sa Persian Gulf, sarili kong barko, ako magbabayad lahat ng gastos. Ang tawag po nila doon, FOB. Pre-on board yan. Babayaran, ibig sabihin, kung ano yung presyo ng pagkakabili ko ron, kung magkano yung kalakaran ng presyo ron. Sa ngayon, approximate, sa peso na para madali natin maintindihan, around 60 pesos. Around 60 pesos per liter. Kung diesel yan. O maaaring mas mababa pa, depende sa volume na o-orderin mo. Kung 60 million yan, baka ibaba ng 55. So galing dun sa binili ko, sa akin yung barko, gagastos ako ng fuel. Papunta sa Pilipinas. So pag gumastos ako ng fuel, idadagdag ko yung sa cost sa 60 pesos. So kung gumastos ako halimbawa ng 15 pesos, per liter, dun sa pag-transport, dagdag ka na naman, 75 pesos na yun. Pagdating rito, excise tax, input tax, value-added tax, lahat na, more or less, 14 to 16 pesos. So, 75 plus 15, 19. Bakit 150 ngayon yung presyo? Ngayon, CIF naman tayo, ibig sabihin, sa kanila yung barko, doon sa may-ari ng refinery, i-deliver mo sa Pilipinas. CIF, ano yun? Cost, insurance, freight, included na lahat. I-deliver na nila rito. So sa ngayon, yun rin ang lumalabas around 90 pesos So bakit naging 150? Ba't ayaw nilang ibaba?
Ngayon, kung isasubsidize ng gobyerno ang transport, gagastusan nila ang transport, matatanggal, delivery pa rin dito ng pinakamahal na ng diesel natin, 60 pesos. So yun po siya. Colonel Diangala. Dugtungan ko po, no? Kanina po kasi, habang papunta rito, nakikinig ako sa balita, ini-interview po si former DOE Secretary Alcusig. At doon po sa kanyang interview, nilahad niya na po na yung time niya, yung department order na nilabas nila na nire-require itong mga oil companies to unbundle yung cost, yung cost ng pag-import natin ng refined petroleum products. Lumabas na po pala yung desisyon ng Supreme Court dahil kinontra po ito ng mga oil companies. At oligarchs. At ito po ay nagkaroon ng lull na didesisyonan lang po pala lumabas ang desisyon last year, 2025. At ina-uphold po yun ng Supreme Court yung department order na yon ng DOE na ordering itong mga oil companies to unbundle yung cost ng importation o yung total package tungkol sa petroleum products. Tanong, binigyan po ng karapatan, bakit hindi pa po natin ngayon naririnig sa DOE? Although binabanggit po during the hearing, binabanggit ng current secretary ng DOE, pero ang tanong, ini-implement ba? Pangalawa, ginrant na po ng ating Kongreso yung sinasabi natin emergency powers sa Pangulo at mayroon na po siyang kapangyarihan para tanggalin yung excise tax at saka yung VAT. Bakit po yung excise tax at VAT lang ng kerosene ang tinanggal at ang rason daw is cost-benefit analysis? Doon daw binase. Mas marami raw Pilipino na gumagamit ng kerosene. Gusto ko pong itanong baka pwede po yung mga opisyal natin na nagbigay ng idea na to sa presidente natin, sa Pangulo, lagyan natin ng kerosene yung mga sasakyan nila, tignan natin kung tatakbo. Bakit doon nyo po tinitignan sa ang napakabigat po na pumapasan dito, yung transport sector? Diesel, tingnan nyo po ang presyo. 150 dito. Sa ibang lugar po, pag pumunta kayo sa probinsya, mas mataas. Tapos ang tatanggalan mo ng taxes yung kerosene. Parang hindi yata balanse, parang hindi naman fair. Kasi nakita naman po natin sa sitwasyon po dito, binabasihan kasi natin yung maps sa Singapore Ang maps po kasi parang stock market yan parang bulungan yan So kung paano nila i-manipulate yung costing niya, madali nilang i-manipulate kasi wala namang reference. Kung baka kwentuhan lang ng mga nag-ooperate ng maps dun sa Singapore yung costing yan Kaya po nagagalit sila ngayon dahil nakikita na po natin kung magkano lang dapat talaga. Kumpara po sa mga katabi nating bansa ngayon dito sa Southeast Asia, tingnan niyo po, nakamahal tayo. Bakit? Considering na ito pong ibang bansa na ito, ito po hindi po ito democratic countries. Ang Vietnam ba? Democratic? Pero bakit naibababa nila? Kaya nilang ibaba. Tayo sabi, deregulated para maganda yung competition, para free market tayo. Ano po naging backlash ng free market natin? Nagkampi-kampi. Ano na po tawag natin ngayon? Cartel. Nag-usap-usap, nagkutsabahan. Kaya ito po yung sitwasyon natin ngayon.